Breaking news mga kapasok. Kapapasok pa lang na balita, Kai Sotto pasok sa Japan B-League All-Star Game. It's official. Yan ang sabi sa ating source. 2 players ang galing sa Hiroshima Dragonflies, sina Kai Sotto at Dwayne Evans. Pasok si Kai Sotto sa B-League Asian All-Stars na kung saan it is expected na lahat ng mga Pinoy import sa Japan B-League maglalaro sa isang team. Parang Gilas Pilipinas na rin itong lineup ng Asian All-Stars at napakalakas. Gaganapin ang Japan B-League All-Stars ngayong January 12 to 14, 2024. Ang All-Star Weekend ay gaganapin sa Okinawa. 3 araw ang basketball extravaganza featuring the best local Japanese players, American imports, and Asian imports na karamihan ay pawang mga Pinoy. Ito ang unang pagkakataon na makasama si Kai Sotto sa Asian All-Stars. Dahil last year ay late na si Kai Sotto nang dumating sa Hiroshima Dragonflies. Tapos na ang All-Star Weekend. Pero don't be too much excited dahil according sa ating source ay nasa injured list pa rin si Kai Sotto sa Hiroshima Dragonflies. Kaya pala hanggang ngayon ay hindi pa siya nakapaglaro. Pero officially ay kasama si Kai Sotto sa Asian All-Star Team kahit na hindi pa siya nakapaglaro ng kahit isang game. It just prove one thing: Kai Sotto is so important player at napakasikat pa, at ang mga katulad ni Kai Sotto ang kailangan ng Japan B-League upang magiging blockbuster ang kanilang All-Star Weekend. Sabi kasi dito sa ating source, and I quote, "In case of being removed from the injury list on the day of the game, participation will take place." So very clear na nasa injured list pa pala si Kai Sotto. And in the event na hindi maaalis ang pangalan ni Kai Sotto sa injured list in time sa All-Star Game, ay hindi makapaglaro si Kai Sotto sa Asian All-Stars. Sana ay makabalik na si Kai Sotto this month upang makasama siya sa Asian All-Star na makakatapat naman ang B-League Rising Stars. Napakagandang idea ito ng Japan B-League, maximizing the popularity of Filipino players. And this is not the first time na nangyayari ito. For sure, ginamit nila ang popularity ng mga Pinoy imports. At the same time, nabigyan rin naman nila ng magandang opportunity ang mga Filipino players na maipakita ang kanilang galing. Ito ang pagbabalik tambalan ng mga Gilas players ng youth team katulad nila Kai Sotto, AJ Aidu, Carl Tamayo, at marami pang iba na pawang mga kakampi noong naglaro sila sa World Championship sa youth team. Nandyan rin si Dwight Ramos, Kiefer Anthony Ravena, Ray Parks, at marami pang ibang mga Gilas mainstays na kasama sa Asian All-Star. Napakalakas na team ang mabubuo, and it pains me na hindi natin magagawa ito ang ganitong mga event dito sa Pilipinas. Pero nagagawa naman sa Japan. With this team ay kahit ang pinakamalakas na team sa Asia ay kakayanin ng Asian All-Stars na maglalaro sa B-League All-Star Weekend. Sana ay i-activate na ng Hiroshima Dragonflies si Kai Sotto bago pa ang All-Star Game. Ang kinatatakutan natin ay baka after the All-Star Weekend pa magbabalik si Kai Sotto. Talbog lahat. LeBron James, pinakita talaga na siya ang the King James ng NBA. 38 years old na itong si LBJ at magiging 39 years old na ngayong end of December, pero talbog lahat ng mga younger players sa kanya. And he dominates the semifinal game. Yan ang ating balita ngayon. Pero bago yan, ay pakiclick muna ang subscribe button. Thank you. Patalbugan ng lakas. Los Angeles Lakers versus New Orleans Pelicans. Sino ang mananaig? At ang mananalo ang siyang papasok sa final ng in-season tournament.
Bininyagan ni LeBron James ang first quarter sa kanyang easy 2-point galing sa pasa ni AD. At Brandon Ingram, tapal agad ang sinapit kay Anthony Davis. And D'Angelo Russell entering the paint and boom! Pasok! At bumelo sa tres itong si Jonas Valanciunas. First basket ito para sa Pelicans. At gandang pasa ni LBJ sa corner, naghihintay lang si Cam Reddish para sa 3 points. At sumagot naman ng easy layup itong si Brandon Ingram. At nakuha pa ang offensive rebound ni Herbert Jones galing sa mintes na tres ni Jonas. Ganda ng simula dito ng dalawang teams, walang paawat, walang patatalo. At naitabla ni Zion Williamson ang laro, 15 all. At eto pa, for the lead ng Pelicans, Zion Williamson. Boom! Pasok! At bumida naman itong si Austin Reeves para sa Lakers ng sunod-sunod na tres. End of the first quarter, 30-29. Lamang lang ng isang point ang New Orleans Pelicans. Second quarter, si Stephen Curry ba tong nasa Lakers? Hindi, si LBJ yan. Pasok ang sunod-sunod na tres. Ginulat ang mga fans ni LeBron James. At mula pa yan sa logo ang binitawang 3-pointer. At eto pa, drive to the basket si King James. Nakuha niya ang total 11 straight points. Parang siya lang ata ang naglalaro dito. Simple lang, Lakers lamang ng 7 points, 40-33. At di pa tumigil itong si King James, and one floater pa. Third quarter na. Daig pa ni LBJ ang mga batang players. Parang nasa 20s pa itong si LeBron James. At patuloy pa rin ang kanyang pag-arangkada sa opensa. Habang si Zion Williamson ang nag-iisang bumubuhat para sa Pelicans. Umaabot na sa 20 points ang lamang ng Lakers. And another 3-pointer ni LeBron James. At isang 3-pointer rin ni Delo galing sa assist ni LeBron James. Talagang binaon na ng Lakers ang Pelicans. At patuloy pa rin ang pag-showtime nitong si King James. At umabot na sa 30 points ang lamang ng Los Angeles Lakers. 30 points and 8 assists na itong si LeBron James. At maaga itong nakapahinga. Double-double na rin itong si Anthony Davis. At may pa-slam dunk pa si AD galing sa assist ni Austin Reeves. 101-60 na, pero patuloy pa rin ang paghahasik ng Lakers. Pinulbos talaga nila ang Pelicans. Umabot na sa 108-69. Fourth quarter na. Pinapahinga na ang starter ng Lakers at pinalaro nila ang kanilang mga bench players. Well, pangiti-ngiti na lang itong si James habang nanonood sa kanila. Kung saan nagtala siya ng 30 points, 8 assists, and 23 minutes of action. At isang blowout win para sa Los Angeles Lakers, 133-89. Tinambakan ang New Orleans Pelicans at pasok ang Lakers sa finals at makakalaban nila ang Indiana Pacers.